God is good all the time. Alakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay linggo ng banal na salita ng Diyos, banal na Biblia. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, meron daw 3 tao na miyembro ng iba't ibang reliyon na nagpapayabangan dahil naiinis na sila sa isa't isa. Sabi ng isa, kapag bumaha, kapag nagunaw ang mundo, katulad ng nangyari kay Noe, sino kayang maliligtas sa atin? Sabi, ay tiyak kami. Kasi sabi ng mga born again, kami ay may Biblia. Ang Biblia ang aming kaligtasan. Soli Scriptura na tinatawag. Only the Bible. It's enough. Yun lang ang batayan namin, ang Biblia. Kaya libo-libong mga sekta ang mga born again. Libo-libo mga sekta, ang mga protestante, naniniwala sa sola Scriptura, pero hindi magkasundo, kaya sila naghiwa-hiwalay, nag-away-away. Hindi pwedeng sola Scriptura lamang ang pamantayan. Kaya sabing ganon, kami ang maliligtas, sabi ng mga protestante. Sabi naman ng Katoliko, hindi, kami ang maliligtas. Pag itinapon mo ang malaking krus sa dagat, kami ang lulutang. Ang krus pwedeng hawakan. Sabi naman ng Iglesia, kami ang maliligtas sapagkat hahawak ako sa tulis ng aming kapilya, ng aming simbahan. Kami Iglesia ng tulisan. Sino nga? Ay pag nagkaroon ng delubyo, sino kaya ang maliligtas? Pero ang pinagmamalaki ng mga protestante, sila daw sapagkat kanila ang Biblia. Sila ang gumagamit nito. Huwag kayong maniwala sapagkat tayo ay gumagamit ng Biblia at masahol pa, talagang matindi ang ating paggamit ng Biblia sapagkat 4 na salita ng Diyos, 4 na parte ng Biblia ang ating naririnig tuwing linggo. Una ay ang Old Testament, ang lumang tipan. At ang pangalawa ay naroon na ang Salmo sa Old Testament. Sumunod ang New Testament, ang mga sulat ni San Pablo at iba pang sulat sa New Testament. And then sa kahuli-hulihan, binabasa natin ang Ebanghelyo. Tumatayo tayo bilang malalim na paggalang sa Ebanghelyo, sa salita mismo ng Diyos na si Kristo Jesus. Kaya 4 ang ating pinakikinggan, pero pa dun sa binabasa ng pari, sumisingit pa ang mga hango sa salita ng Diyos. Ang pagkakaiba lang natin, hindi tayo nagme-memorize ng nagme-memorize. Hindi po ba? Sila ay mine-memorize lang nila ang gusto nilang ipanlaban, ang gusto nila o favorite nila ng mga verses ng Biblia. At hindi kanila ang Biblia. Iyang Biblia ay tinipon ng Katoliko noong year 300. Tinipon yan. Kalat-kalat yung Old Testament, yung lumang tipan. Kalat-kalat. Kaya nga nakalagay dito, sabi ni Jesus, ay sinabi sa Bible, nilulun ni Jesus ang
ang salita ng Diyos, yung binabasa niya. Hindi po nilulon. Ibig sabihin nun ay binalumbon. Okay? Binalumbon. Ibig sabihin, ang Biblia ay hindi aklat na sama-sama, kundi iyon ay mga balunbon ng tela o balunbon ng papyrus o isang klase ng papel na galing sa water lily o kaya naman ay sa mga balat ng hayop. At ang mga parte ng Biblia ay matatagpuan kung saan-saang komunidad. Kaya ang simbahan ay nagdesisyon kasi kailangan ng tipunin ang mga aklat, lalong-lalo na ang Old Testament. At yon ang Katoliko ang nagdesisyon. Ito ang pwede na malalim na mga kasulatan na mapapakinabangan para sa kabutihan ng sangkatauhan, para sa kaligtasan, para sa mga turo sa ikabubuti ng mga tao. Yun po, tayong nagdesisyon noon. Hindi po yan sa ibang relihiyon. Yan ay sa Katoliko. Kaya kung yan ay sa Katoliko, hindi pwedeng gamitin ng ibang relihiyon. Dapat tayo ang gumagamit nito, nag-i-interpret nito. Talagang tayo naman ang gumagamit niyan, kaya lang hinihiram nila. Ginagamit nila at binibigyan ng ibang interpretasyon. Kaya nga, anong nangyayari sa atin? Nangyayari sa atin, mga minamahal na kapatid, na empatyo tayo sapagkat hindi tama ang paggamit ng Biblia. Yung ipinangdedebate, ipinagyayabang, at pinaninirang puri ng ibang relihiyon. Kaya nawawalan tayo ng amor, ng pagmamahal sa Biblia sapagkat kung gamitin ito ay hindi tama ang paggamit. Tama ba ang paggamit ng Katoliko? Tama ang paggamit ng Katoliko. Binabasa natin ito at pinakikinggan. Ang salita ng Diyos ay pinakikinggan. Kailangan mong makinig sa salita ng Diyos. Napaka-importante sapagkat ang salita ng Diyos, sabi mismo ni Jesus, sabi mismo ng Biblia, ay pagkain ito ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa natin ay tumatanggap ng pagkain at ang pagkain nito ay ang salita ng Diyos. Kaya nga kapag nakakapakinig ka sa pamamagitan ng iyong tenga, ang tao ay kumakain sa pamamagitan ng kanyang tenga. Pinakakain niya ang kaluluwa, pinakakain niya ang isip, pinakakain niya ang puso at lumalakas ang kaluluwa. Kaya, mga minamahal na kapatid, 4 na beses tayong nagbabasa ng salita ng Diyos dito. Kaya kailangan ang matinding pakikinig. May problema tayo dito sa pakikinig. Hindi ba? So yung iba sa atin, dahil maraming binabasa dito, ayaw makinig. Yung iba late nang dumarating, patawarin niyo ko. Pero kailangang ituwid natin ito. Ang sinasabi nila, inaabangan ng maraming tao, ang sermon ng pari. Huwag ninyong ipagpapalit ang salita ng Diyos sa sermon ng pari. Ang sermon ng pari ay pagpapayo. Ang sermon ng pari ay paliwanag. Pero ang Biblia ay salita ng Diyos at ito'y hindi na dapat nangangailangan ng paliwanag sapagkat ito ay salita ng Diyos. Ito ay dapat na sinusunod kagad ng mga tao, pinakikinggan kahit hindi na
na isinesermon ng pari. Kaya nga, meron tayo, sinasabi ko, may problema tayo. Di ba? May problema tayo kasi minsan ayaw nating makinig. Ang gusto natin ay aliwin tayo. Aliwin tayo ng pari. Di ba? Ang gusto natin ay magandang humilya. Ang gusto natin ay masaya ang pari, nagpapatawa. Hindi naman nagpatawa si Jesus kailanman. Hindi po ba? Hindi siya nagpatawa nung siya ay nagsesermon. Minsan ang gusto pa ng mga tao ay sumasayaw ang pari. Gusto pa ng mga tao ay nagdadrama ang pari. Hindi kailangan. Sapagkat ang salita ng Diyos, kailangan nito ay ginugulantang ka. Ang salita ng Diyos, kailangan nito ay pinag-iisip ka. Ang salita ng Diyos, kailangan nito ay ikaw ay binabago ng salita ng ating Panginoon. Kaya minamahal na kapatid, kung pupunta kayo dito para aliwin ng pari, maling-mali po yan. Minsan, nagpupunta kayo sa iba't ibang mga simbahan para makarinig ng iba't ibang mga kwento ng pari o paring may karisma, di ba? Pari na magagaling mag-sermon at mga famous na pari sa social media. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na kailangan lang ang isang bagay. Kapag binabasa ang salita ng Diyos, ito'y pinakikinggan. Merong tatlong klase ng pakikinig. Ano itong tatlong klase ng pakikinig? Una, pakikinig ng ating isip. So, ibig sabihin, intindihin mo ang salita ng Diyos. Intindihin mo. Kaya lang ang problema, sa panahon na ito, ang utak natin, hindi lamang mga Pilipino, ay ginawang mahina sa comprehension. Kasi meron tayong teknolohiya. Itong teknolohiyang ito ay hindi ka na pag-iisipin. Kung kailangan mo ng essay, ay pumunta ka lang kay Meta, di ba? O kaya kay Google, di ba? At ibibigay na sa iyong lahat. Hindi mo na kailangan magbasa ng libro pagkat meron namang cellphone. So makikita nyo yung isip natulog. Ang isip hindi na marunong magsuri, hindi na marunong umintindi. Ang isa pa, nagawa ng social media at ng cellphone at ng internet, ng television, ay pinahanga tayo nito sa mga magagandang ilaw, sa magagandang mga magic, di ba? Sa magagandang mga music. Kaya anong nangyari sa ating isip? Hindi na tayo naaaliw sa pagbabasa. Inaaliw na tayo ng mga TikTok. Inaaliw na tayo ng mga magic, ng mga pandaraya sa social media. Kaya ganun din ang nangyayari sa atin kapag tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos o nagbabasa ng Biblia. Nagiging wala na tayong pasensya at hindi na tayo umiintindi ng salita ng Diyos. Kaya, minamahal na kapatid, yun ang isa nating problema. Pero sana, kung tayo pupunta rito, ang ating isip ay dalisay, repress, masigla. Hindi yung nakainom ka, iinom ka, magpupuyat ka, tsaka ka makikinig ng salita ng Diyos. Diba? O kaya magse-cellphone ka, pagod na pagod ka, hawak mo pang cellphone, ang kalaban ng salita ng Diyos ay iyong kapaguran, ang iyong puyat,
Minsan nga, lasing ka pa pag pumunta sa simbahan. Di ba? So, may problema tayo dyan. So, kung gusto mo na talagang maintindihan ang salita ng Diyos, ang isip mo ay ihanda mo bago ka magsimba. Pangalawa, pakikinig ng puso. Ang salita ng Diyos ay ginagamit natin ang puso. Minamahal natin ang salita. Pinapahalagahan natin itong salita ng Diyos. Kung hindi mo mahal ang iyong nanay, hindi mo siya pakikinggan, hindi mo siya susundin. Kaya mo sinusunod ang iyong girlfriend kasi 8 oras, 10 oras kayo nagtitinginan. Diba? Hindi kayo napapagod. Diba? Gusto mong yakapin ang iyong girlfriend, ang iyong boyfriend. Ganun din sa salita ng Diyos. Dapat mahal mo ang salita upang ito'y pahalagahan mo at isapuso mo ang salita ni Jesus. Pangatlo, pakikinig ng kaluluwa. Ang salita ng Diyos ay pangkaluluwa. Tandaan mo, meron tayong kaluluwa. Katulad ng sinabi ko kanina, na ikaw ay napapagod, maraming problema, kaya ka napupunta dito, gusto mong pakinggan ang salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalingan, ng lakas, ng iyong isip, ng iyong puso. Pero kung ang kaluluwa mo ay hindi bukas sa salita ng Diyos, aalis kang bigo sa simbahan. Aalis kang hindi mo narinig talaga ang boses ng Diyos. Sabi nga ni Mother Teresa de Calcutta, kung ikaw ay nakikinig sa boses ng Diyos, kilala mo ang boses niya. Magbibigay ito ng kagaanan ng iyong kalooban. Kaya kung pupunta kayo sa simbahan, pumunta kayo talaga rito para sadyain nyo ang salita ng Diyos. Huwag nyo sadyain ang pare. Ang pare, siya lang ang mangunguna dito. Hindi yung klase ng pare ang inyong sasadyain. Kundi ang sasadyain nyo, kaya kayo pupunta rito para magdasal, para pakinggan ang kanyang salita. Sabi nga ni San Pablo, ang salita ng Diyos ay maigi sa pagtutuwid. Ang salita ng Diyos ay maigi sa pagsasaayos ng ating buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, yan po ang dapat nating pakaisip-isipin. Kung titingnan natin ang Old Testament ngayon, yung mga tao hindi nakapakinig ng salita ng Diyos kasi pinatapon sila ng Diyos dahil sa tigas ng kanilang ulo. Na-miss nila ang salita ng Diyos. And then, alam nyo, itong si Esdra ay kinuha ang salita ng Diyos at binasa sa kanila. Ito ang sabi rito, ang tagal-tagal nila kasing hindi napakinggan ang salita. Ikaw ba, tanungin natin ating sarili, nakapakinig na ba ang puso mo, ang isip mo, ang kaluluwa mo ng salita ng Diyos? Seryoso ka ba talaga? Pinakikinggan mo ba talaga siya? Sabi rito, dinala niya ito, ang Biblia, sa kapulungan. Binubuo ng mga lalaki, babae at mga bata na may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali. Napakahaba. Mula sa umaga hanggang tanghali, pinakinggan nila
ang salita ng Diyos. At ang napakaganda rito, matanda, bata, babae, lalaki, nakikinig sa salita ng Diyos. Yun yung isang yun ang klase ng simbahan. Ang klase ng simbahan, binubuo ng matatanda, kabataan, at mga bata na sama-samang nakikinig ng salita ng Diyos. Minsan, ayaw natin ng bata. Minsan ako nagsasabi, hawakan ninyo ang bata kasi napakarami tayo. Pero ang karakteristik ng isang simbahan ay, ang katangian ng isang simbahan ay binubuo ng iba't ibang edad. Napakaganda nun. Nakakapakinig ang tatay, ang nanay, ang lolo at lola sa simbahan ng salita ng Diyos. Yun yung isang napakaganda. At yung salita ng Diyos, binabago ang mga tao. Kaya miski yung mga bata dito, makita nyo yung maliliit, dati ang likot-likot, pero pagdating ng panahon, makikita nyo na naano na sila, nasasanay na sila na pakinggan ang salita ng Diyos. Pero kung hindi mo dinadala ang anak mo sa simbahan, hindi yan masasanay sa salita ng Diyos. Maniwala kayo, hindi yan uupo diyan para pakinggan ang salita ng Diyos. Ito ang maganda nga, mula sa umaga hanggang tanghali. Kung gagawin ko kaya ito, siguro walang matitira sa mga nagsisimba, no? Siguro mga 5 oras lang tayo, no? Baka hindi kayo umubra. Pero ganun sila. Ito pa, sabing ganon. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. So tingnan niyo yung paggalang sa salita ng Diyos. Bakit ginagalang ang salita ng Diyos? Kasi Diyos yun. Ang salita ay Diyos. Di ba? Ang salita ay si Jesus. Kaya sila tumatayo, gumagalang. Tanungin natin sarili natin, may paggalang ka ba sa salita ng Diyos? Di ba? Ito pa, sabing ganon. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ibig sabihin, tumagos. Ano pa't sila'y napaiyak? Ang araw na ito ay dakila sa Panginoong inyong Diyos. Diba? Ang ganda. Nabagbag ang kanilang kalooban. Ikaw, pag binabasa ba ang salita ng Diyos, nababagbag ba ang iyong kalooban? Ginugulantang ka ba ng salita ng Diyos? O wala lang. Sasabihin lang natin, tagal naman ng pari mag-sermon. Di ba? Di ba? Tanong mo yan sa iyong sarili. Kaya nga may pitak ba sa iyo ang salita ng Diyos? Sa kahuli-hulihan, si Jesus bumasa ng salita ng kanyang Ama. Sabing ganon, dito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, ng aking Ama, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako. Sa kahuli-hulihan, nakatitig sa kanya ang lahat ng mga tao sa sinagoga. Kasi doon lang nila nakita ang isang mabuting magpapaliwanag ng salita ng Diyos. Pinaliwanag niya, binasa niya ang salita ng Diyos. At sinabi niya, habang nakikinig ang mga tao, pakinggan niyo ito, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. So natutupad ang salita kapag kayo'y nakikinig. Bakit? Kasi nauunawaan ninyo, magbabago kayo kapag pinakinggan nyo ang salita ng Diyos. Pag hindi nyo pinakinggan ang salita ng Diyos, inintindi ng inyong isip,
minahal ng inyong puso at tinanggap ng inyong kaluluwa, hindi mangyayari ang kaganapan. Hindi mangyayari, hindi matutupad ang layunin ng salita. Sabing ganon, ang salita ng Diyos ay katulad ng ulan. Pag ito'y bumagsak diyan sa lupa, ang halaman ay magsisimula, yung mga buto ng halaman at mga damo ay magsisimulang mabuhay. Yun ang ating tingnan. Yun ang magagawa ng salita. Kaya hindi babalik, mawawala ang salita na walang epekto sa ating buhay kapag hindi ito pinakinggan. No? Pag hindi ito pinakinggan, walang epekto. Naintindihan niyo po ba? Walang pwedeng sabihin ng mga, sa unang kwento ko, kami ang maliligtas kasi kami ang bumabasa ng Biblia. Sangkatutak man ang Biblia mo, basahin mo man yan ng paulit-ulit. Kung hindi mo yan minahal, hindi mo yan inintindi, at hindi mo yan pinakain sa iyong kaluluwa, wala din yan. Tayong mga Katoliko, yakapin mo man ang yakapin ang krus, kung hindi ka makikinig ng salita, wala din yan. Kayong mga iglesia ni Kristo, nakaturo man ang mga tulis sa langit, kung hindi bukas ang ating puso sa salita, ay bali wala yan. So, gusto lang sabihin sa inyo, baguhin na natin ang attitude natin kapag binabasa ang salita ng Diyos. Baguhin na natin, pakinggan natin to bilang salita ng Diyos. Kahit na mga lektor ang bumabasa, kahit na ito'y inaawit, na kanina nga nakikita ko, ang ganda-ganda no, nung umaawit dito ng Salmo, ang inaawit ay Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Nakatingin kayo dito. So, sabi kong ganon, nagsisimula ng maging aware, bukas ang isip ng mga tao sa salita. Sana panatilihin nyo yung ugaling iyon. Salita pa lamang ng Diyos, binabasa pa lamang, attentive na kayo. Bukas na ang inyong puso. At isang paalala, huwag naman kayong malate. Minsan dumarating kayo, tapos na ang mga pagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, inihahanda kayo sa banal na Eucharistia. Pag late kayo, hindi kayo naihanda ng tama upang tanggapin ang katawan at dugo ni Jesus. Kapag natapos na natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos at nakapagsermo na ang pare, paano mong naihanda ang sarili mo? Paano kang sasamba sa Diyos? Kailangan muna makinig ng salita ng Diyos bago natin siya sambahin sa banal na Eucharistia. Paalala lang po yun. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagtitiwala natin sa salita ng Diyos na sinabi niya, nadidinggin niya ang ating mga panalangin, mga panaghoy, mga paghingi ng tulong o pagsusumamo. Magtiwala tayo. Habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos, dalhin natin ang ating mga panalangin na personal sa altar ng Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin, ipikit ang mga mata, pakinggan natin ang boses ng Diyos sa kaloob-looban ng ating sarili. Naroroon ang Diyos sa ating sarili. Panginoon naming Diyos, naririto kaming lahat na pinamumugaran ng iyong Espiritu. Sa bawat isang naririto ay naroroon ka. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ginawa mong mabuting tao, ginawa mong mabait, ginawa mong mapagmahal sa pamamagitan ng iyong salita. Marami pong mga bansa ang malulupit, pumapatay ng mga taong hindi mapagmahal. Pero kaming mga Pilipino, kaming mga nakapakinig ng iyong salita, binago kami nito at ginawang mabuti. Panginoon naming Diyos, sana po tulungan mo kaming buksan palalo ang aming isip at puso at ang aming kaluluwa sa iyong salita upang kami patuloy mong mahalin dahil kami mga anak mong nakikinig ng iyong salita. Panginoon naming Diyos, ang mga mahal namin sa buhay, na magulo ang buhay, maraming problema, Panginoon, inihiling namin matutunawa sila, kalabitin mo sila, na matuto silang huminto at makinig sa iyong salita. Pinagdarasal namin ang lahat ng aming mga problema. Ang karaniwan naming problema ay nanggagaling sa aming pagkamasuwayil, sa aming hindi pakikinig sa iyong salita. Kaya Panginoon, tulungan mo kami. Pinagdarasal namin ang mga pangangailangan namin. Ipinagdarasal namin ang mga may sakit, ang mga may karamdaman. Itinataas namin silang lahat ngayon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dininig mo kami. Salamat po, hinarap mo kami. Salamat po. Aleluya, aleluya. Babalik siya sa atin sapagkat tayo'y mahal ng Diyos. Pagdating ng araw,
tayo'y isasama niya sapagkat mahal tayo niya. Sabihin natin, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon. Salamat po. Ang lahat ng aming iniling ay inihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.